This March, we observe Fire Prevention Month, a reminder that safety starts at home. Sa simpleng pag-check ng mga saksakan, pag-iwas sa overloaded extension cords, at pagtiyak na naka-off ang kalan bago matulog o umalis ng bahay, ay makakabawas sa tsansang magkasunog. Lalong-lalo na ngayon na mainit ang panahon, mas mabilis kumalat ang apoy. Kaya't maging alerto, maging responsable, at turuan ang buong pamilya ng tamang fire safety practices. Tandaan, ang apoy ay kapaki-pakinabang kung kontrolado pero mapanganib kapag napabayaan. Mabuting maagap kaysa magsisi sa huli. Iwas sunog. Buhay ang unahin. Isang paalalang pangga mula sa inyong Energy FM. Hi, Pangga! Hi, Pangga! Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Sabihin mo! Energy! Noon, ang simple lang sa isang pihit. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo 107.7 Energy FM Kalibo! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Hi, Pangga! Energy! Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Marcus Imanwa. It is now at 6:08 in the morning. From the rivers of Bataan to the hills of Liverpool, across the plains of Bangor, up to New Washington, from Alta Vista to Calibo and Matala to Balit, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Numancia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahai, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Numancia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahai, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. From the farmland of Numancia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahai, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun,
mamahayag na magpapahayag ng buong katotohanan. Makikialam dahil may pakialam. Kasimanwang Jopel Perucho Magpusaw. Reporter ng bayan, lahat isisiwalat, tapat dapat. Walang kikilingan, may paninindigan. Kasi Manwang Jofel, reporter ng bayan. Kasi Manwang Jofel, reporter ng bayan. Kasi Manwang Jofel, sumbungan ng bayan. Kasi Manwang Jofel, aksyon agad. Aksyon sa Energy! Rangkahan. Aksyon sa Energy! Rangkahan. Kabiserang Banwat Kalibo, Kabugusan, Probinsya Dagat, Luzon, Visayas, Mindanao, around the world. Good morning! Aksyon sa Energy! March 18, 2026, adlaw na Miyerkules. Welcome sa ating mga suki ng mga tagpamati. Bukasyon raton ng mga linya at komunikasyon, pwede kong magpartisipat. 0928-125-7274 o pwede man yung magtawag sa man karang landline number 268-6118 o mag-comment sa comment section aton karang Facebook Live sa Facebook page at Energy FM. Nga dapat i-like, i-follow ang mag-subscribe na mga kasimanwa sa Energy FM 107.7 Kalibo. Welcome sa tanan-tanan naton ng mga tag-pagamati. Ibinyo kami hasta matapos raton nga pagpangalagad makaroon nga adlaw karat Miyerkules. May klase parong iba, pero ron trabaho. Kapin sa mga ay uwa man galit klase ra. Akong special non-working holiday ay pati kararo mga estudyante uwaan ay it klase mapa public or private schools man, pero sa mga nagtatrabaho sa pribado dayon sa gihapon. Pero sa mga pampublikong opisina, special non-working holiday. Ano may una? Magkaroon nga petsa 18 bugat Marso rong ginatawag nga Liberation of Panay sa Proclamation number 430 ku Hulyo 21 dagon 1989, declaring the 18th day of March of every year as a Victory Day in the islands of Panay and Romblon, including cities of Iloilo and Rojas. Yan ni klaro na banwa,
holiday today. Dayaman raton nga holiday advisory for all of you. Ay bangod nga ni magkaroon nga adlaw. Rong ginatawag nga Liberation of Panay. Ani ro mga opisina kapin sa mga munisipyo ay katon sa probinsya Tagad. Ag iba pa nga mga kaprobinsyahanan sa Panay Island walang pasok. Energy. Dali lang. Aksyon sa energy. Prangkahan. Prangkahan. Tapos manaka sa Biyernes, holiday man ano. And that is correct. Idul Fitr. Rong adlaw nga Biyernes, Marso 20. Ano magkabigman nga another holiday. Bilog nga pong Sud Pilipinas kung today within Panay Island on Friday. Bilog nga nasong Pilipinas rong holiday. Aksyon sa energy. Prangkahan. Bawal kahapon habitin kita. Ay naging sentro itaton karang pag pangalagan. Roaton karang maigmanghod nga mga ati community sa Isla Boracay. Rong miyembro ta bato nga ginatawag. Kung sin nga ni kinagausoy man sandad pamaagi. Ang sandarahay mabuligan, may pila ka mga support group rung nakiisa kanda. May mga madre, may mga kaparian, even retired employee, Dar Aklan, nakiisa sa ati community sa Isla Boracay. Agud mapaabot Rwanda karang problema rong pagpamigos it mga private claimant it anda karang mga gugta nga gintao kandat aton mismong gobyerno tiyempo ni dating presidente Rodrigo Duterte. Sino man nabi hindi ko baan sa aton nga mga miyembro nga rait indigenous people ay may history yun, may unagon nga gugta ang agaw kanda ro mga private developer nga rauna sa Isla Boracay, mga milyonaryong negosyante nga daw sandarong may buyot itlay. Aksyon sa energy. Prangkahan. Ay sa makarong presenteng ginapangatubang nandang paipagsuko nga ginkuragan, ginsarhan, agwasan dat mahimo kundi magpaninggitan lamang. Waton karaman nga bulig kanda nga pag siyagit agud mas mabatian randa karang mga boses. Dar Aklan nga nagadungok-dungok ang hands off daw sila, taas kamay daw, hinold up.
nga ginaturo ng darong central office na rong dapat karang mag-asikaso. Aksyon sa energy. That is stupidity. Ay kung nabati nyo rong statement nga to ni retired employee Idar Aglan nga si Kasimanwang Grace Kimpo. Kamugid una rong Dar Aklan gid rong nag-facilitate. Nagagto sa Island Boracay, nag-usoy it mga beneficiary, nagpatigayon it iba't ibang programa, kamanat livelihood seminar. Gin-identify rong mga indigenous people nga mga maging beneficiary. Kamurong nag-facilitate tanan-tanan. Tapos magkaroon aywanan nyo lang sanda. Ano gidro inyong ginakahadlukan? Amad daw mga watpugos kamo rin na nga turo nyo lang sa central office, wa man lang kamod ginataong rekomendasyon. Nga daw rong nagapasweldo kinyo rong central office. Just to remind you dar, nga even the central office rong nagapasweldo karon, tax it pumuguyo. Kani maghunos dili kamo. Isipan nyo't mayad kung sinorong minatuod-tuod nyong boss. Bukod ro mga busabos rin na sa central office nga wa nahakat sa kasakit nga ginaagyat aton karang mga indigenous people membrot bato una sa Isla Boracay, agabiman ro mga opisyales una sa Banwat Malay. Anugon rin yung nahimo nga mabuligan ron daya karang mga miyembro da ati una sa Isla Boracay mga constituent nyo sandara. Pero aton nga provincial government, agro aton nga mga representante it probinsya takan. Anugon rong nahimo nyong tikang agud mabuligan ron daya karang komunidad. Ararong minatuod-tuod nga problema nga dapat saligan kamo nga maobrahan nyo't solusyon nga kamuro makita namon nga rito sa front line kurundaya karang mga indigenous people ang nagapaninggitan nga nagausoy it solusyon agud matap na gun rong pagpamigos sa rondaya karang mga pobreng kasimanwata. Naintindihan nyo man siguro kung ano andang sitwasyon. Naintindihan nyo man siguro rung kalakaran. Ay bisan rung sanggunayang panlalawigan. Abuo taro impormasyon. Kay board member Cleope nga may mga nadiskubrihan nyo ni Mao nga nagapabor sa mga ati. Kabay pa nga kamugon ron mag-initiate kung paano ron mapaabot ag maaksyonan it a higher authority
kapinyon gid ni President BBM. Seryosohon nyo man, dapat may follow-up. Hindi pwedeng makontento lang sa kung ano rong hinimo nyo man dating awa man naging epektibo. Mauman sa gihapon rin yung obrahon. Daw ginapasalig nyo ang mga pobre naton nga mga kasimanwa. Nga kung eleksyon nga ni para kamutanan sa pobre, gaili nabo rong pobre. Kung kinahanganon yun dayon kamot mga pobre nga ginabida nyo kato sa inyong pangampanya, ay basta-basta lang. O sa nagapangutan na katon, kung anuun kunurong update ay naaprubahan na sa Kamara rundaya karang pag-suspindi o pagbawas excise tax sa langis. Si inyon man na astakas kung naaprubahan yun sa Kamara ay hara manami man nga igasugid na kinyo nga pati sa Senado aprobado na ay ginadali-dali nandara sa Senado o sangka pungkuan yang inaprubahan ita Senado sa botong 17-0 rundaya karang panukalang batas ang magatao ita poder sa aton karang presidenteng si BBM nga temporarily isuspend o bawasan rung excise tax sa langis. Agud man na mabawasan man rong epekto itpagtaas it presyo't krudo bangod nga ni sa tensyon sa gitnang silangan sa rondayang giyera Israel and US against Iran nga abuon sa Middle East nga mga nasyon nga mga nadadamay man ag sa rondayang pagsara it Iran, it Strait of Hormuz nga kung sino nag-aagagi ro mga cargo ship lulan aro mga krudo doyon ro nga nag-angkon it bahong nga epekto sa aton man karang nasyon sa pagtambuok adlaw-adlaw nagataas nga presyo diesel, gasolina tanan nga mga petroleum products. Sa rondaya karang panukalang batas nga bawasan o i-suspend temporarily rung excise tax. Bangod nga ni gin-sertipikahan nga urgent after nga mapasa sa Kongreso, iyagi-yagi man nga naaprubahan sa ikaywa ag pangatlong pagbasa the same day sa Senado. Aganoon dayon rong masunod ay madiretsuon da kay President Marcos. Agro mga pag-amyenda agud masiguro gid nga makabulig rondaya karang panukalang batas doyon rong asikasuhon ni Marcos ag dayon nga ibalik sa Kamara
ag kinahangan man ra nga tratarot kongreso gagi-gagi nga maging pinal rong bersyon dapat bago mag-Lenten break. Ay kung abutan nyo mag-Lenten break rong kongreso ay paano na lang? Ay what ang naga-break rong pag taasit gasolina? Agos adlaw-adlaw. I-plus tartagon makarang adlaw Miyerkules. Rong naudlot ang tupiko yesterday. Rong insakto nga pag sugid nga man. Walang dagdag bawas. Aksyon sa energy. Banwang kalibo. Rong another cash deficit nga natukibanit ko Anuun rin nyo karang solusyon kung may una man. O i-carry on na lang sa masunod nga dagon dahil hindi masarangang ayuson. Prangkahan. Prangkahan. Alas 6:34 na. Standby, Banwa. Magapanumbalik kita. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Anuman nga mga roles sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kompleto abi una iserbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment, facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Beautiful girl. Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija. Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee. Thank you very every much. morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV. Tama, tama. Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid na bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool's Zen inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Idilita po ito ng mga plan po. Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee. Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog. Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee? Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling yung ulo ko, naibaluan ko nga taas, nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visyo. Ang visyo. Yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Garcia College of Technology Community congratulates Engineer Nelson M. Esmeralda, PME, for passing the technical evaluation for the upgrading as professional mechanical engineer given by the Board of Mechanical Engineering released on February 19, 2026. And Engineer Atila Stanley D. Billones, Engineer Gerald D. Cipriano, Engineer Junzar T. Dumalaog, Engineer Sherdan Ian Maglinte, Engineer Jimuel Carl N. Vidasto, Engineer Neil Vincent G. Vigo, for passing the Registered Mechanical Engineer Licensure Examination given by the Board of Mechanical Engineering, released by the Professional Regulation Commission on February 19, 2026. Garcia College of Technology, an institution committed to affordable and accessible quality education and the home of the future engineers. GCT indeed is a bearer of excellence. Ako si John Ali Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupo ng MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan kugid. Mabudlay ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay magnilay-nilay upang higit nating mapagtibay ang ating pananampalataya sa Diyos at maging makabuluhan ang ating relasyon sa ating kapwa-tao. Gawin natin ang taimtim na panalangin, pag-aayuno at taos-pusong pagbabahagi ng mga biyayang natanggap higit lalo sa mga nangangailangan. Let us encourage ourselves and our families to see this season of Lent as a holy and sacred one. Our soul needs our spiritual capacity that will further develop in us the spirit of good riddance and self-peace. This is the best time for us to sacrifice and simply enjoy what life has to offer, for contentment and happiness starts within our heart. It's just we have to appreciate the beauty of simplicity and humility. Appreciate that we are blessed in so many ways and these blessings will be multiplied if we have the willingness to share it, especially to those who are worth of to be shared with. Raya ko inyong mapinobuson nga Mayor it Kalibo, Juris Bautista Sucro, na nagapaambit it mensahe, kabay nga maging mabinungahon sa atong sarili nga isig katawo o atong pagselebrar itrundayang Semana Santa. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanwa. It is now 6:45 in the morning. Balik kita sa aton yung panerbisyo publiko. May dahil nga gahon na sa aton krang ng mga suki ng mga tagpagamati sa mga taga-barangay Briones. May dahil nga gahon Antoinette ni Doylan de la Luna Fernandez. At kay kagawad may dahil nga gahon kinyo na sa barangay Briones. Thank you sa pagpamati, Net. Kay Kasimanwang Arlene na Inge, good morning. Also to Kagawad Michael Villanueva Solinat, Lagimbanwa West Numancia. Edelmar Mundoy, good morning. And hello kuno kay Dan Rex, nga guwapo iya sa housing Esperanza Culase Antique. Kay Antinolita Cortez, Mami Emmy Cortez, si Antinolita na sa tangke, nagapamati kato, nagakapi-kapi siguro na ra, kanami ito ng view. Herbert Tumilioso, may dahil gagahon. And also, to Kasimanwang Rene Tabata, may dahil gagahon man sa akong ninang Maria Lenny, ag sa Ninong Vince, sa Rebito ni Mahi family in San Francisco, California. Good morning. Or good afternoon kinyo na. Kay Nanay Rita, kay Tatay Chris, Managbanag family in Dongon East Numancia sa Baring Tolendwin, na sa Milpitas. May nga hapon kimo na pare, good morning from Pinas. Panasan niyo buswang nagpamati katon ang Nabong family, kay Ronnie, Mami Ruby, na kay Tasheril, Totolight and JJ sa Maglalang and Silvestre family. Siyempre sa paring RJ Quiroz sa Maring Liza, Isiya kay Tibor, at kay Iza, may dahil nga gahon kinyo tanan. Sa mga taga-Linabuan Norte, nga nakatutok aton always everyday sa Ricardo and Sumagaysay family. Sa mga taga-Barangay Estancia, may dahil nga gahon. Nasa akong paring Gary Salvador, ag Maring Melbez. Sa mga taga Puok at Talipapa, may dahil nga agahon. Ag kama naman sa mga taga Barangay Mobo, ag sa tanang mga public market nga nagasigabong rung energy. 6:47 and at this point in time, sa iron tanay mga natipon nga report. Di kasi manwang Vanessa Paderes, sana ka nga paglibot-libot riya sa kabisarang Banwat Kalibo. Ang bilapag makabanwahanan sa probinsya Takahan. Takahan Live Report! Kasi manwang Vanessa, would you report? I-energy mo na. Kasi manwang Jopel sang kabayi karon do nga na biktima ito dahil karon nga scam, pinaagi karon sa GCash transaction, itawa pa karon makilanan nga persona iyaro sa may Banwa Ita Kalibo. Kabiingan ni alas 7:30 karon nag-agtura yang sang kababayi nga residente Maura Ita Banga kasi ng Jopel para nga ni i-report na karang nga insidente may kaangtanan sa dahil karang scam nga ra kasi man nga Jopel pinaagi karon sa GCash transaction. Bali sa panaysayon ita dahil karang nga
biktima around 5:30 PM karon sa nasabitan man karon nga adlaw sang kagakiro nag-agtoy na sa nakaroon nga establishment digara sa poultry supply nga located digara sa may Osmeña Avenue iyara sa may barangay Estancia sa Banwa Ita Kalibo. Sang kalalaki nga ni karon nga wa makilanan ro nagsugod sa anda karon nga establishment suksok digara nga hooded jacket aga nag-request nga ni karon nga magpa-GCash cash in. Kasi ng Jofel, bali transaction na nakara, ay anak niya ginapa-cash in, ay nag-amount ra sa 220 pesos. Bali, naghabang dekara nga suspect nga ra, dekara nga Kikas Jofel, nga rakay ka nga transaction ay paagi lang sa QR code. No, bali, maskan lang sa nakaroon ni QR code para nga ni magpa-cash in. Ito dekara nga 220 pesos nga, nakaroon nga ginapa-cash in kasi ng Jofel. Bali, nagsugot na naman, dekara nga babae nga ra, nga bali paagi lang sa QR code na karang transaction aga nakibot at ang animaw no after yung karang pagpa-cash in ito na karang gagaki kay may mga bawas sa tara na karon nga GCash no nga nasa 10,000 20,000 ag 5,000 dahil nga payment ay halin ara sa dahil nga online shopping app or online shopping platforms imo ra kasi Manuel Jopel. Ang tuno man sa daghang nga biktima uwa gid imo kara mga ginbakal through online transaction kasi Manuel Jopel. Diri nakibot imaw nga nabawasan ni taag may mga gindidakot akaron nga mga amount niya ra kasi Jopel saan nakaron nga GCash account. Gin-review na dahil nga CCTV no saan nakaron nga establishment di katungan ni nadasayran nga rato nga individual ay imaw malang ro nagpa-cash in imaw malang man to that time ro nagpa-cash in sa dahil nga poultry supplies na kaya establishment kasi manuang nga Jopel. Ang nakaron nga direksyon pag halin na sa dakon ni establishment hay paadto karon sa banga nga ni uwag gid nanda karon na boro in any personal information sa ronday karang suspect kasi manuang Jopel pero patigayon at tatlong transaction. Bali amount sa imora kasi manuang Jopel 20,000, 10,000 and 5,000 bali na sa 35,000 patalan. May oras man dun no? May oras man dun yung transaction Kung dato man lang man nakialam, ay kaya dato andang ginadudahan. So, sa taray ka nga GCash account, itaron tayo ka nga suspect nga kasi ng Jopel, nagsugod aro tayo ka nga 20,000, 10,000, ag 5,000. Magsalin karon sa account man, itry ka nga karon nga ginpa-cash inan kasi manuwa nga Jopel. So, posible, nga rin tayo ka nga gagaki nga rahay, scam tara anak ka nga pag-ubra kasi manuwa Jopel, no? May anak karon nga pamaagi para nga ni mabuo deka through QR code deka nga balance nga ra sa sugod ita GCash account ito deka nga biktima kasi manuang Jopel yani ginta kami lang ipablatter na deka nga biktima deka nga insidente no para nga ni sa dugang karon nga investigasyon sabtang gina-review pa so pagkakilanlan ito dahil nga suspect kasi kitaon man ni Maura sa CCTV kasi ng Jopel gindo nato ni karang tinguhaon no nga mapangayo ro hawid kara ita CCTV kasi kahapon tatabi mo nagpa-record ra akabi kasi manuwa nga Jopel. Pero daw kalisod ispilingon to kadali-dali nga tatlong beses nga transaction. Bali may masin yan ni karon sa messenger kasi ng Jopel ang pinaumugang rin mo karon nga number hay pwede yung tanganin nanda karon ma-locate rin mo karon nga GCash account no pwede yung tanganin nanda karon ma-hack ro imo karon nga account ro GCash nga ron kasi manuang Jopel kasi abun man yung mga insidente karon nga ging share man daton karon yung mga kasimanwa may kangkanan sa nga mga transaction ngani yung mga magpa-GCash kasi manuang Jopel hindi gid naton itaw mga personal information itaton nga mga account. Oo, kapin rong ginatawag nga OTP, no? Doing gidarong hindi mo maitao ay may posibilidad gid nga lamason na tanan rong sugod karon sa ing GCash. No, pero man doon gina-remind nato syempre sandara isanay man, no? Ay nagpa-GCash nga ni sanda. Pero nabiktima man sa gihapon. Kasi nga ni hay wala siguro kasi QR code bimora kasi manuang Jopel mahamba naton nga sa bilog sa mga
secure man no kahit paano dahil karang nga QR code pero kung may una gid ang ani karon nga kamayad gid mahambal na to nga kamayad or notorious kita sa mga makarayang insidente ay hindi gid manlikawan iba naton karon nga mga kasimanwa nga ni doble ingat ay syempre idea lang man no kung paano malikawan dahil karang nga mga gakalatabo dahil karang nga klase nga sitwasyon or insidente kasi pero man iba mat ang ani karon QR code man ginagamit kung magbakay ako like sa Mercury, no? Kung magbayad ka kay QR code malang man ginascan sa ng GCash and then enter the amount and then send ag itao mo malang ro transaction number nga to patunay nga nag-push through na ang transaction, no? QR code man no ginascan ko karon pero dayat ang arahe matsakadasi gid no na buot anana rong pila ka mga detalye ag nakapatigayon imo transaction. Din ang anay karon kaya si Manuang Jopel. So, possibly nga sana yuta agmayad sunday ka nga harang suspect ka sa pag-hack or sa pag-scam abi man kasi Manuang Jopel or basit nga ni bukod niyang i-trial ana karon nga nabiktima kara kasi Manuang Jopel no basi kung may iba pa imo karon ni mga establishments nga hamakaraman nga insidente nga nakaw nga ginobra nga pag-scam kasi Manuang Jopel. Gani padayon do investigasyon ita aton karang mga kapulisan may kangtanan sa nga reported karon nga incident kasi nga mga Jopel. Ag sambilog nga tandaan it mga nagapa-GCash nga mga baraka. O nga hindi gid idawat rong cellphone, no? Kung may transaction na ikaw at abuyot. No? Ag ipa send mo at kana ag ipakita mo at arong transaction and then so be it, no? Pero may iba abi matuod kapin busy ha idawat lang pero saga taron. No, sige ay pag-iimbestigahan man dan no kung ano gid matuod. So yun kasi ng Jopel no gina-imbestigahan gid man daton nga mga kapulisan ronday karang mismo man do yung CCTV establishment no para makilalan na karang identity itay karang suspect kasi man mga Jopel. Samtang sa aton karang dugang reports ang ka concerned citizen man karon do nag-surrender it ana karon nga improvised or homemade karon nga 12 gauge shotgun waman karon ita magazine ag bala sa aton karang First Aklan Provincial Mobile Force Company. So sa report dahil karang pag-surrender ita dahil karang concerned citizen hay matapos dahil karang ginpatigayon nga information dissemination may kaangpanan sa karang Enhanced Comprehensive Local Integration Program ag anti-terrorism campaign ita nasabitan karon nga lugar inaman sa may Banwa karon ita Libakaw. Diagi man karon nga gindagaro na sabitan karon nga baril sa Libakaw Municipal Police Station para sa nagakaigo man karon nga dokumentasyon ag iga-turn over imora sa Supply PNCO itaton man karon nga First Aklan Provincial Mobile Force Company para sa eksakto man karon nga disposition sa karon nga ging surrender nga baril kasi Manuang Jopel. Sa Siinda sa may wabi karot ibutang lugar kasi na Jopel pero inaron sa may nandarong identity anay bali inakaroon sa may Banwa ita Libakaw kasi na Jopel abot na sa Libakaw ro mga nag-turn over nga rat improvise no nga mga 12 gauge nga shotgun sumpak nang ginatawag na kaabot sabay pa maubos dun ang accomplishment nandun sa aton kira nga mga kapulisan kasi man Jovel kasi nga nihay gina-surrender no matikit anda karon ni mga pumuyo na sa may Banwa ita Libakaw dahil kara nga mga illegal nga paghupot itong dahil kara nga baril kasi manuang Jopel. So sa aton man kara nga pagpanawag sa pinanaton nga mga municipal police station iya sa aton kara nga unang nga distrito at aton kara nga probinsya Itaklan so far hay matawtawhay wa manit mga reported karon nga accident kas Jopel. So dayon aton kara nga maihatod nga report maghalin sa aton kara nga area of responsibility sa kay patrol with kasi manuang Jerome Lastimosa para sa patas ag may tagipusoong pagpanerbisyo publiko with kasi manuang Jeneline Ganda Kuman si kasi manuang Vanessa Paderes at Energy FM Kalibo kasi manuang ko palangga ko. Live report. Nabatian ta si Kasimanwang Vanessa Paderes sa nagrang natipon ng mga report. Good morning again sa paring tol Edwin Managbanag na nairita nagitamiyaw mo ang banahay
Good morning kay Rita Managbanag na asawa ni Chris Managbanag. Daw bukon at kilaga na yun, no? Oras sa Banwa. Alas 6:58 na. Ag sa aton finale ng mga minuto. Aragon rong ginasugid nga raid ko another cash deficit in Banwang Kalibo. Ay gruaton nga padayon sa gihapon nga panawagan sa aton nga mga miyembro at konseho at Banwang Kalibo. Ano na? Aksyon sa energy! May tsansa pa ba? O solamente kata ako ang nag-inform sa publiko sa aton nga mga kasimanwaya sa Banwat Kalibo sa minatuod-tuod, insakto, walang dagdag bawas, uwat kapurilan, kung ano nga mang rung nagtuhaw. Sa audit observation and memorandum, sa findings, it commission an audit o kung kawa. Aksyon sa energy! Sinanto man dahil. Arong panawagan ta sa chairman and Committee on Appropriations kay SB member Rex Bautista. Ngarong 14 patanan. At kung mahimo nga ni, balikan nyo parang pang 15 nga to. Ay during sa pagtratar, sa pagpatigayot committee hearing, daw hindi ka mo preparado. Basta lang ka mo pumati sa sugid without analyzing kung ano ba ang mga detalye nga ginaplastar it kowa. Ayrong 14 pangara. Aghaplastar taon man rong iba riya sa kahanginan. Aghugat-hugat banwa. Ay mas padayuman tapagidra. Aksyon sa energy! Daya na sa ikasyam, number 9, ang plastar ite commission on audit. Rwanda ng obserbasyon. Insufficient cash availability for outstanding current liabilities or a cash deficit of 107.377 million, which may result to potential cash overdraft and continuing appropriations without a cash backup, contrary to Section 305G and 337 of Republic Act number 7160, those detrimental to future financial operations and delivery of basic services, and may subject the municipality to possible penalties, surcharges, and legal implications in case of non-payment. Ay klaro manabi ka na, paano nga ni makabayad
Ay kung deficit nga ni. Ano rong inugbayad? Paano mabayaran? Kung deficit nga ni, uwa pa it cash back up suno sa COA. Aksyon sa energy. Rong mga ginplastar nga seksyon ni sit COA sa andang findings. Rong Section 305G of Republic Act number 7160 ug raton nga Local Government Code dapat manarong LGU shall formulate the sound financial plans in its financial affairs, transaction, and operations in order to adopt a sound financial management. Sa Section 316 of the same Republic Act requires the creation of a local finance committee in every province, city, or municipality, whom shall function in accordance with the provisions enumerated thereto. Sa rundayang Section 337 provides that disbursements in accordance with appropriations in the approved annual budget may be made from any local fund in the custody of the treasurer, but the total disbursements from any local fund shall in no case exceed 50% of the uncollected estimated revenue accruing to such local fund addition to the actual collection. O provided manang however, that no cash overdraft in any local fund shall be incurred at the end of the fiscal year. Basta ma-explain nyo at maayos kayo what problema sa Section 337. O galing ni ay may napanuhan ka man ko, di ba? O hindi tawon pag sapakon ro mga seksyones nga ra ay hindi man magbago ron bisan bali-balik taron ta imaw man gihapon rugubot hambagon karon agin state donit ko sa andang report ro mga seksyones nga ra sa andaman nga pagpating there is a violation in such Aksyon sa energy. Agtunan taro anday karang analysis. Haman it may cash deficit nga 107.377 million. Sa analysis, it COA rung cash accounts nga gin-submit, no? Orong statement of financial position. Rung ginatawag nga SFP, Statement of Financial Position, under the General Fund. Iyan nakita it COA ngarong cash available as it munisipyo Kalibo as of December 31 of 2024 aggregating to 75.213 million pesos was insufficient. Kulang na kulang. Kulang siin. Kulang ano.
kulang para isettle rung current liabilities it kalibo. Aksyon sa energy! Tapos rung tanaw naton kalibo manggaranon, kalibo abong kwarta, kalibo gaapaw lang rung kwarta. Ay harat anagali. Mauman gali magun hindi mabayad-bayaran. Ay ginakulang ni kita. Insufficient para isettle rung current liabilities it kalibo sa rung doyong 75.213 million under general fund nga gin-submit it LGU kalibo sa rundayang ginatawag nga statement of financial position. May gin-plaster kararong kowa ang breakdown. Let's do the math, banwa. A good matumod na amad kinahambag it kuwa nga insufficient. Hindi kaya nga isettle it munisipyo kalibo Rwanda karang current liabilities. Kung diretso mong hambagon nga medyo masakit-sakit sa pamatian. Pordoy robanwat kalibo. Okay, sa breakdown. Sa rundayang table number 24. Rung 75.213 million pesos. Rundayang statement of financial position. Araruan na karang breakdown sa general fund naton. Daya rung mga particular sa rung mga cash. Rung cash local treasury nga may 4.8 million plus. May petty cash nga 158,000 plus. May cash in bank local currency current account nga 50,661 plus. Ag may cash in bank pa local currency savings account total of 19,514,000 plus a total aggregating to 75,212,000 plus. To round it off, nga iya sa statement nit ko 75,213,000. So do yun rong total cash and cash equivalent per SFP o kung statement of financial position. Don't forget the figures, okay? 75.213 million pesos. Ay do yun rong ginabuitan nga kwarta. Do yun rong financial position under general fund ditaton nga banwang kalibo. 75.213 million. Ay kung sumahon tarong current liabilities. And in fairness, may mga adjustment nga ni.
O sa liabilities kita, hamat ginasugidit ko nga insufficient do yung available nyo nga cash sa inyo nga mga bagayran. Kairong 75.200 million nga ron, kulang dun sa account payables alone pa lang. Net of adjustments, account payable, net of adjustment alone, kulang nga giron. Ayrong liability, it LGU Kalibo sa account payables, net of adjustment alone is 110,748,000 plus. Di karuyon pa yan ha, raing 75 million, hindi gundon kaabot, hindi gundon kasapar sa 110 million sa inyong account payables. Ay may iba pa nga mga bagayran. Hambagon atong taga-finance, sigundahan ni legal consultant sa ginpatigayon nga committee hearing nga uwa discrepancy sa mga due sa mga benefits at mga empleyado at munisipyo nga mga regular sa BIR, sa GSIS, sa Pag-ibig, sa PhilHealth. Agrong rason lang nandahay minana nga problema sa nagtaliwan nga dagon. Ngani daw ginaako nyo man nga problema bagayran ay hamat hindi isettle. Magapaw man sa masunod nga dagon nga sayod nyo nga may mga surcharges, penalties nga igapataw katon karon. Sa Energy! Ay klaro man nga ni paano masettle. Ay uwa nga ni kwartang inugbayad. Ay harapat ana sa liabilities Kalibo. Current liabilities, meaning to say, uwa pa ma-settle. Uwa nga dit inog settle makon, supay kahindo na. Ay, sa dugang naton ay kung sa account payables pa yung kaina ginasugid ta nga 110 million plus kulang rong cash available it munisipyo nga 75 million plus ay dugang para sa problema kaya kung siin usuyon rong mga pangbayad ka na rong due to officers and employees loan payable. May jugod gali it mga officers and employees. Para siguro rin mga cash advances Umabot gunda sa 5,710,000 plus. Waon kita round off. Agad, hindi man masyadong magbaho pa. O sa mga loan payable, domestic, may 13,884,000 pa. O hara, rung mga juice nga hindi pwede imnon. Juice sa BIR, juice sa GSIS, juice sa Pag-ibig, juice sa PhilHealth. Sa BIR, 1.8 million plus.
Sa GSIS, medyo lumubog sa 5.9 million plus. Sa Pag-ibig, 1.1 million plus. O sa PhilHealth man na, uwa man kaabot ito nga sa milyon. Ay duyon pa yan eh. Ay maabo para no may due to NGAS, due to LGUs. Ano ba nga mga konrong due to LGUs? Ganay ba si daya mga konrong mga barangay share? Nga uwa pa harimit kanda o kung harimit man very delayed. Aksyon sa energy! Ano naghahambari ba naton nga mga kasimanwa nga basi ginagamit pataman at munisipyo rong budget at mga kabarangayan ginajagel rong pondo bangod sa sobrang kakulangan. Bukod sobrang kulang. Aksyon sa energy! Sa mga bagayran banwa may due pa to other funds nga umabot man sa gabaw 15 milyones rong trust liabilities. Sang kiri malang da ay gabaw sa 100 mil malang rong guarantee security deposit payable, other deferred credits nga una man sa 3.9 million plus. May 1.4 million pa nga other payable. Puro other lang kita kara. Ani hambang itkowa, in fact, rung available cash, pilangan rung available cash, itaton nga munisipyo, under general fund, sa rondaya karang statement of financial position, 75.213 million kung round off. To be exact, it's 75,212,748 pesos and 4 cents. So, gin-round off na itko, 75.213 million. Doon rung available cash, it banwang kalibo. Ay bukod niya ni Manaron nati even enough to cover rung payment of accounts payable alone sa duyon niyang mana sa breakdown rung pinakauna sa particular sa breakdown sa current liabilities rung account payables sa runduyon pa yang hindi yun makasarang nga bayaran hay sa kaabo-abo pa nga mga liabilities ay sa runduyon pa yang account payables with an adjusted balance nga 110.718 million. Hindi yun makasarang raing available cash nga 75.213 million. Ay paano parong iba? Ay rong total current liabilities it the LGU kalibo aggregating to 182,590,207 pesos and 23 cents to be exact. 182.590 million. Doon rung mga payable liabilities current banwa it LGU kalibo 182.590 pesos. Agrong available cash naman is 75.213 million. Ngani hararong ginasugid ni Kowa nga cash deficit ay kung obrahon tarong subtraction
182,590,207 pesos and 23 cents nga current liabilities rung mga bayaran itaton karang munisipyo ibawas ta rung anda kara uro aton nga available cash nga 75,212,748 pesos and 4 cents yamang. The difference is 107,377,459 pesos and 19 cents. Agduyon rung ginatawag nga net cash deficit or rung ginatawag itko nga cash deficit amounting to 107,377,000. Sa Energy. Rangkahan. Ay paalil na tara. Aton perming nakikita no superstitious no, we have plenty of money. Manggaranon kita sa kalibo. Pero kung sa euro nato no minatuod-tuod nga nagakanganabo sa finances itbanwang kalibo, puro gun kita utang, may mga bagayran nga hindi kayang bayaran, kugang-kugang ro atong kwarta, agsige rung solusyon mangutang man sa gihapon. Magbili na kay mga machine, etc. Nga wamat kapus-pus, puro lang nakatenga. Magpinaobrat project nga wamat kapus-pus, worth millions of peso, almost $1 million of peso, more than 1 million peso. Pero ginaistoryahan ta is huge amount of money. Nga hindi unya ni kita makabayad-bayad sa mga liabilities. Pero may pampaobra kita it overpriced nga mga project. O kung you beg to disagree, sa rondayang overpriced project nga ginatumo ditaton nga mga kasimanwa, care to explain sambilog ang tauan tat inugpunto nga kung irason mo nga what overpriced project, grabe man ring aligasyon nga ron. Action sa Energy. Tawi bikamid breakdown it ginastos nyo bisan sa arko nga ron sa puok nga almost 1 million. Tanawon tabi. Ngani hambang itkowa sa rondaya nga ram problema. Punduhon nyo man roin nyo nga naging ay kung ginpundunan dahil naging ron. Baray doubt. Arong practice nyo man ang nga of incurring obligations without corresponding cash backup. Agud man na ma-avoid rong dugang pa nga cash deficiency.
Aksyon sa energy. May suhestyon, rekomendasyon man rong kuwang dapat i-intensify nyo rin yung collection. It mga outstanding receivables for real property and special education taxes para i-augment ag i-increase rong cash nga nagasugod sa munisipyo. Ag mag-ubra kamot strategy para masiguro nga ro mga delinquent taxes ay makolekta agud makover nyo ro mga existing ra nga mga cash deficit bukod magilinastos pa kamutwat kapus-pugos nga kabu-abo parong liability it munisipyo. O challenge pagidra kung mauno kamo ka-effective rin na. Yagi-yagi man na hambaw kuwa mag-implement man kamo. It iba pa nga corrective measures para masiguro nga wrong adequacy it mga cash to meet its existing obligations para nga ni maiwasan ro mga possible nga mga penalties, surcharges, yabaw nga bisa tanan rong magiging legal implications in kaso nga rong kalibo would be unable to meet its obligations. Sa energy. Nga ni man na municipal treasurer, abot ko mag-prepare ka man na it cash position report segregated by mandatory allocation it fund kamana the 20% development fund LDRRMF continuing appropriations etc. Ara ginatawaan yun kamo da ideya ha. Kabuhay-buhay nyo ng trabaho, hindi kaya makahuguya ang may magkarayat ng observation. May maurundayang findings na rungkowa. Alas 7:31 na. Daya rong sambilog pa sa gusto naton nga sa handom naton no nga roaton karang LGU Kalibo makatauman it anda karang eksplanasyon pamaagi sa paghiwat it sangguniang bayan or legislative body it committee hearing no agud masayuran gid it pumuguyong kalibunhon kung ano, rum mga nagakaganabo, kung iyakaton, kung ano, rum mga kinahangang ayusong kapalpakan, itaton nga mga opisyales riya, aton nga mga empleyado riya. At tomorrow again, good morning anay kay Kasimanwang Kenneth Angeles Parigoy, magamig nga agahon. Ubuson siguro ring kape ay kaina pagaliraing mensahe nga hagos 30 minutos yun nagtaliwan sa Ninong Vince Mahe. Good morning Ninong. Siyempre sa tanan-tanan inaga magahilibati uman kita di karaya na kita asta ay tanawon ka na ang magamaan hinduna kung ano rong gusto nyo banwa nga sunod nga mga pagtalakayon ta sa aton nga pagpanerbisyo publiko.
ay may pila ka habinlan pa. May nabasa ako kay ng mensahe. Rong pangutana about unreasonable income projection with the collection deficiency pagid. Mas mabaho-baho pamanda. Ay kung daya guman rong mabasahan ko hindi na nga gusto nyong trataronda, then so be it. We'll see tomorrow. $7:34 Salamat sa aton nga mga suki nga mga tagpangamatiag sa aton nga mga naging kaakbay sa paghatod public service. Kasi Manuang Jofel, reporter ng bayan. Lahat isisiwalat, tapat dapat. Walang kikilingan, may paninindigan. Kasi Manuang Jofel, reporter ng bayan. Kasi Manuang Jofel, reporter ng bayan. Kasi Manuang Jofel, sumbungan ng bayan. Kasi Manuang Jofel, aksyon agad. Aksyon sa Energy! Prangkahan. Prangkahan. Maghilibati kita umanhinaga. Same time only here sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Aton nga mga naging kaagbay sa pagkatod balita sa kay Patrol, kasi Manuang Vanessa Paderes. Patrol, ginamanihar naman karang navigator kasi Manuang Jerome Lastimosa. Ako mga partner tech, Chief Noriel Pastrana. Overall supervision. Amon karang pinalanggang CEO kasi Manuang Apol Zaraspe III. Para sa patas sa may tagipusoon nga pagpanerbisyo publiko. Ako man si Kasimanwang Jofel Perucho magpusa with Energy FM Kalibo. Kasimanwa ko, palangga ko. Prangkahan. Prangkahan.